Ano kaya ang mangyayari kung ang mundong pantasya sa isang comics ay maging totoong buhay? Ang ideyang ito ang naging batayan ng pelikulang Omniscient Reader, na ipapalabas ngayong 2025. Ang kwento ay tungkol sa isang ordinaryong empleyado sa opisina, mabait at laging nakikialam, na nagngangalang Kim Duk-ja. Si Kim Duk-ja ay may kakaibang hilig sa nobela, na 3 Ways to Survive in a Vanishing World. Mula nang ilabas ito 13 taon na ang nakalipas, halos wala nang nagbabasa nito ngayon. Gayunpaman, si Kim Duk-ja ay lubos na nahuhumaling dito, na parang nabubuhay sa mundong kathang-isip na nilikha ng may akda. Pagkatapos ng mahigit isang dekada, sa wakas ay nagwakas na ang kwento sa nobela ngayon. Tingnan mo ang kilos ni Kim Duk-ja, siguradong hindi niya nagustuhan ang katapusan na ito. Hindi natuwa si Kim Duk-ja sa katapusan, kung saan isinakripisyo ng bida ang lahat. Para lang siya lang ang mabuhay, kahit sa pribadong mensahe na ipinadala niya sa may akda. Masakit pa niyang ipinahayag na mahigit 10 taon na siyang nag-iisa na sumusubaybay. Dahil sobrang pangit ng pagkakasulat ng katapusan, nagalit si Kim Duk-ja pagkatapos niyang magpadala ng mensahe. Agad niyang isinara ang telepono at hindi na naglakas loob na tumingin pa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kilos na ito ay magbabago sa kanyang kapalaran. Mula rito, nang tumunog ang tugon ng may akda. Una, nagpasalamat siya sa mahigit 10 taong suporta ni Kim Duk-ja. Pagkatapos, sa taos-pusong pananalita, sinabi niya na kung hindi siya nasisiyahan sa wakas, maaari siyang magsimulang magsulat ng isang ganap na bagong kinabukasan para sa kanyang sarili. Ngunit habang hindi pa naiintindihan ni Kim Duk-ja kung ano ang nangyayari, biglang huminto ang tren, at mula roon ay lumitaw ang isang ganap na bagong mundo. At bilang isang mambabasa ng nobela ni Kim Duk-ja, na naging tanging nakakaalam ng katapusan ng kwento, nang ang dambuhalang galami ng halimaw sa dagat ay humampas sa bagon ng tren. Halos mawasak ang buong barko, nakapag-react na si Kim Duk-ja sa pagkakataong ito. Matatag niyang pinulot ang ecological box na nahulog ng isang tao sa lupa. Hindi na siya nag-aksaya ng lakas at walang kahirap-hirap. Dinurog niya ang maliit na insekto sa kanyang kamay at narinig ang tunog ng pagkumpleto ng misyon. Mula sa itaas ng magulong karamihan, saka lang siya muling kumalma. Nagmamadaling nagtanong kung paano mo ginawa, tingnan ninyo ang bintana dito. Bawat isa ay kailangang pumatay ng hindi bababa sa isang buhay, tama ba? Dito, buhay lang ang tinutukoy, hindi tao. Inakala ko na dahil dito, hindi kayo magpapatayan. Ngunit pagkatapos nito ay isang matinding pagmumura. Ang mga naroroon ay hindi lamang naghahati-hati sa mga langgam na hawak mo, kundi malakas ding sinisisi ka na sakim ka. Tito, kung kulang pala, dapat sinabi mo na agad sa simula. Paano niya nagawang patayin ng isang tao nang hindi nagsasalita? Kahit alam niya ang buong kwento sa nobela, si Kim Duk-ja ay hindi pa rin mababago ang masamang katangian ng tao. Nang makita niyang malapit nang matapos ang countdown, ang team leader sa parehong bagon ay ginamit ang kanyang posisyon bilang nakatataas para magbigay ng pressure. Sapilitang kinuha ang ecological box mula sa kamay niya. Sa oras na ito, lahat ay gustong matapos agad ang misyon. Sunod-sunod na lumapit sa team leader para agawin ang insekto. Isang lalaking estudyante lang ang walang pakialam at sinasaktan ng todo ang matandang babae na nakahandusay sa lupa. Nang makita niya ang 2 langgam na aksidenteng nahulog mula sa kanyang kamay, agad na sumugod si Kim Duk-ja upang gamitin ito bilang kondisyon para pigilan ang estudyante. Ngunit hindi pala ito pinansin ng kabilang panig. Sa pagkakataong ito si Kim Duk-ja ay biglang napagtanto na kahit ang kasamahan niyang laging nasa tabi niya at kasama ng bida sa simula ng nobela ay hindi masisiguro na mabuti siyang tao. Ngunit dahil mabait si Kim Duk-ja at ayaw niyang magsawalang bahala, napilitan siyang pumagitna upang pigilan ang karahasan ng estudyante. Ngunit hindi niya inaasahan na magagalit ang kabilang panig at direktang inilipat ang target ng misyon kay Kim Duk-ja. Habang sinasaktan siya, biglang naalala ni Kim Duk-ja ang isang patakaran sa nobela. Ang mga barya na nakuha niya ay maaaring magpataas ng kanyang kakayahan. Kaya ginamit niya ang lahat ng kinita niya para ipagpalit sa level 1 na lakas, ngunit habang siya ay nakatuon sa kapangyarihang nakuha niya mula sa laban kanina, ang lalaking estudyante ay nakakuha rin ng isang kasanayan ng hindi sinasadya. Ito ang nakasaad sa orihinal na nobela. Habang ang mga konstelasyon sa universo ay nagmamasid sa sangkatauhan. Sila rin ay makikipagkontrata sa mga taong kanilang kinikilala, at binigyan sila ng ilang supernatural na kapangyarihan. Malinaw na mas nauna itong napansin ng lalaki.
Kaya't determinado siyang gamitin ang dagdag na kapangyarihan para magsimulang maghiganti. Bilang isang ordinaryong tao, hindi talaga makalaban si Kim Dokja. Ilang suntok lang ay bumagsak na siya, sa sandaling ito ang mga nag-aagawan para sa insekto. Ay hindi napansin na ang test tube na puno ng itlog ng langgam ay gumulong palabas ng ecological box at bumagsak mismo sa harap ni Kim Dokja. Ang itlog ng langgam ay buhay din pala, ayon sa huling patakaran ng misyon. Sa bawat pagpatay ng isang buhay ay makakatanggap ng 300 barya. Kaya naman agad na nagpa siya si Kim Dokja na durugin lahat ng itlog ng langgam sa test tube habang patuloy na dumarami ang mga gantimpala sa screen sa kanyang harapan. Nakapag-ipon na siya ng mahigit 40,000 barya kaya kumuha siya ng 3,000 para i-upgrade ang kanyang lakas. Habang iniiwasan ang mga atake ay gumamit pa siya ng 3,000 para i-upgrade ang kanyang liksi. Ang estudyanteng lalaki na kanina ay nagmamalaki ay sakalang napagtanto. Kahit anong gawin niya ay tila hindi niya kayang hawakan si Kim Dokja. Sa oras na ito ay 35 segundo na lang bago matapos ang misyon. Nang makita niyang hindi niya matatalo ang estudyante, agad siyang yumuko at humingi ng awa. Sige na, hindi ko nagagalawin ang matanda. Ibigay mo na sa akin ang langgam. Nagbago na ang isip ko. Okay lang kahit wala ka sa kwento. Nang makita niya ang masamang kalooban nito, si Kim Dokja, na likas na mabait, ay ayaw nang hayaang mabuhay pa ang ganitong uri ng tao. Kung hindi, malaking kapahamakan ang aabutin ng mundo. Nang mapagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon, agad na nagalit at inatake ng galit ng estudyante si Kim Dokja. Habang ginagamit ang sarili niyang katawan para protektahan ang matanda, mabilis na dumating ang huling segundo. Sa harap ng nabigong estudyante sa misyon ay agad na may lumitaw na malaking butas. At kasabay ng kanyang pagbagsak, ang buong bagon ay napuno ng mga bangkay. Narinig ang nakakatakot na sigawan ng mga nakaligtas. Ang mas ikinagulat ni Kim Dokja ay ang matandang babae na buong puso niyang tinulungan ay hindi rin nakatapos sa huling misyon. Tinakpan lang ni Kim Dokja ng kumot ang sugatang matanda. Binabati ko kayo, 17 katao ang nakapasa sa unang misyon. Sa oras na iyon, muling lumitaw ang maliit na duwende at masayang nag-anunsyo. Dahil ang mga pangyayari sa bagon na ito ay talagang kawili-wili. Ang mga konstelasyon ay labis na interesado sa kwentong ito. Bukod sa 300 barya na gantimpala, binigyan din nila ang mga nakaligtas ng pagkakataong pumili ng isang konstelasyon na magiging taga-suporta nila. Sa kanilang suporta, ang mga kinikilala ay magiging katulad ng lalaking estudyante na nakapaggising ng 1 o 2 kasanayan kamakailan. Ngunit si Kim Dokja lamang ang hindi sumunod sa karaniwan. Ang listahan lamang ng mga taga-suporta niya ay kinailangan niyang baliktarin ng ilang pahina para makita lahat, kahit na ang inkarnasyon ng konstelasyon ay maaaring magbigay ng lakas sa nagmamay-ari nito at malaking tulong para sa mga susunod na gawain. Ngunit alam na ni Kim Dokja ang nilalaman ng nobela. Alam niyang may kapalit ang bawat huling regalo, kaya direkta niyang tinanggihan ang pagpirma ng kontrata sa sinumang malalim na halimaw sa dagat. Nagsimulang gumalaw sa tulay at tuluyang hinati ang tulay at subway sa dalawa. Sa puntong ito, natapos na ang survival challenge ng unang round. Ganap nang natanggal ang nakapalibot na selyo. Lahat ay nagkakagulo at tumatakas palayo rito. Samantalang sina Kim Dokja at ang iba pa ay naiwan at natrap sa loob ng bagon. Para makalabas, kailangan nilang buksan ang pinto ng tren na nakabaligtad sa itaas nila. Sa kabutihang palad, ang halimaw ay nagwasiwas ng buntot nito, na nagdulot ng pagka-deform sa pinto mula sa labas. Sa pagkakataong iyon, isang sundalong bagong alis sa serbisyo ang nakakita ng pagkakataon. Agad siyang lumapit at sinubukang gamitin ang kanyang lakas para buksan ang pinto. Gayunpaman, habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, si Kim Dokja na nagtatago sa tabi ay biglang nakapansin. Ang Ta ay isa pang mahalagang tauhan bukod pa sa pangunahing lalaki sa orihinal na nobela, isang maalamat na tauhan na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit sa ngayon, malinaw na hindi pa niya nagagamit ang kapangyarihang taglay niya, at ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Si Kim Dokja, na nakabasa na ng buong nobela, ay walang magawa kundi isugal ang panganib na mabunyag, at mabilis na sinabihan ng sundalo kung paano gamitin ang kakayahan. Sa mabilis na paggabay ni Kim Dokja, ang sundalo ay nakapirma sa huling kasunduan at sa wakas ay nagamit ang banal na kapangyarihan. Nagkatuwang silang dalawa upang harapin ito, hindi na sila nakapagsalita pa ng marami. Nagpalitan lang kami ng pangalan noong kami ay aalis.
Ngunit si Kim Dokja na huling umalis ay biglang nakakita na may isang batang nag-iisa pa sa loob. Nang makita niya ang sitwasyon, syempre ayaw iwanan ni Kim Dokja ang bata. Ngunit nang nagmadali siyang lumapit sa bata, doon niya nalaman na dahil sa ecological box kanina, nasira ko po yata ang bahay ng mga langgam mo. Pasensya na pero kailangan na rin nating umalis. Hindi pwede. Paano mo aayusin sa pamamagitan lang ng paghingi ng tawad? Kailangan mong managot batay sa iyong alaala sa nobela. Nahulaan na ni Kim Dokja ang panganib para sa batang naapektuhan niya. Wala siyang oras para magbigay ng maraming pag-aliw kaya kailangan niyang buhatin ang bata at tumakas kasama ito mula sa tulay. Ngunit ang mga konstelasyon ay gustong makita ang mga tao na nagpupumilit mabuhay. Hindi sila masisiyahan dito kaya habang tumatakas kasama ang kasamahan niyang babae. May lumabas na bagong side quest bakit sinabing babagsak ang tulay dahil babagsak na ito. Pagkatapos ay umangat ang isdang dragon mula sa tubig. Sinira ang tulay sa harap ng apat pagkatapos nitong umalis. Maliit na duwende para dagdagan ang kaguluhan at makaakit ng mas maraming taga-subaybay sa aking channel. Agad niyang kinontrol ang isang sirang bagon ng tren at inihagis ito diretso sa lupa. Hanggang sa hindi na kinaya ng pinto ang presyon mula sa labas. Ang mga nabigo sa nakaraang round ay nagbago rin dahil sa duwende. At naging parang mga baliw na DMB na sumugod sa karamihan. At kapag naharang sila, baka ma-assimilate din sila. Sa kabutihang palad, may sundalong dumating para tumulong, kaya nagkaroon ng kaunting oras para magpahinga ang dalawa. Kasabay nito, nagising ang kakayahan ng kasamahan niyang babae na gumawa ng sapot ng gagamba. Pansamantalang nagtayo ng tulay habang nagmamadali kayong umalis, Kim Dokja. Ang taong may pananaw ng isang omniscient reader ay nagpaliwanag ng mabilis sa kanyang mga kasamahan. Hindi magtatagal at kakalat ang lason, kailangan nilang mabilis na tumakas papunta sa pinakamalapit na istasyon ng subway. Ngunit nang malapit na silang makarating sa kabilang dulo ng tulay, biglang naalala ni Kim Dokja ang bida sa orihinal na nobela, na mamamatay sa simula pa lang ng kwento pagkatapos makipaglaban sa Fire Dragon sa Jangmuro Station. Ngunit bilang bida ng nobela, hindi lamang siya nagtataglay ng hindi mabilang na eksklusibong kasanayan, kundi mayroon din siyang kakayahang muling mabuhay. Kailangan ko lang mamatay para maibalik ang lahat ng alaala, at makabalik sa simula ng nobela, pero kung walang bida sa mundo, lahat ay mawawala. Si Kim Dokja sana ay gagamitin ang kaalaman niya sa hinaharap bilang panlaban, at aktibong hahanapin ang bida para makipag-alyansa, at ituturo pa mismo na mamamatay siya sa kamay ng Fire Dragon. Ngunit hindi inaasahan, ang bida, na alam ang lahat, ay hindi man lang naantig. Nakita na niya ang mga dating kasamahan niya sa bagon. Ang bangkay na barko sa mundong ito ay matagal nang natuklasan na ang variable ay si Kim Dokja. Isang tao sa lahat ng kanyang mga nakaraang muling pagkabuhay, ay hindi pa lumitaw upang linawin ang katotohanan. Hinawakan niya ang kwelyo ni Kim Dokja. Iniangat siya at kinuha ang huling pagkakataon. Bakit naging ganito ang mundong ito? Bakit kailangang magdusa ang sangkatauhan sa parusang ito? Ngunit bilang isang tagalabas, paano malalaman ni Kim Dokja? Nakita ng bida ang pagkalito sa mukha nito at napagtanto na siya ay baliw. Tumawa siya ng may paghamak at sinabi kay Kim Dokja na kung makakaligtas siya hanggang sa istasyon ng muro, doon nila pag-iisipan ng pakikipag-alyansa sa kanya para makalampas. Pagkasabi nito, walang awa niyang binitawan at itinulak si Kim Dokja na walang lakas na lumaban mula sa tulay at nakahabol lang siya sa isang huling mura. Bago siya nilamon ng dambuhalang halimaw na naghihintay sa ibaba, sa kabutihang palad, hindi lang siya nasaktan, kundi aksidenteng na-activate pa ang isang lihim na misyon. Kailangan lang niyang patayin ang dragon ng karagatan at makatakas dito. Ay makukuha niya ang 9,000 transaction coins pero wala siyang anumang gamit. Malinaw na ito ay isang napakahirap na problema. Si Kim Dokja na kanina'y nawawalan ng pag-asa ay biglang nakarinig ng boses ng isang maliit na duwende na nagtatago. Sa dilim na nagla-livestream ang mga manonood nito ay labis na mausisa tungkol sa unang taong nahulog sa tiyan ng dragon ngunit hindi pa namamatay kaya pagkakita niya sa maliit na duwende. Nakaisip si Kim Dokja ng paraan para makatakas. Kaya binago niya ang dati niyang pagiging mahiyain. Nagsimula siyang mang-asar sa maliit na duwende na kakatapos lang magpaputok ng laser sa tao. Hanggang mag-aapoy na ang galit nito, biglang tinawag ni Kim Dokja ang pangalan nito at binalikan ng tanong. Kung ito ba ang nag-e-ere? Bakit hindi? Ang maliit na duwende na galit ay narinig iyon. At agad na napatigil sa kinatatayuan nito,
Hindi nito inakala na may isang tao na nakakaalam ng pangalan nito. At masasabi pa ang isang lihim na bagay. At humingi ng makatwirang paliwanag kay Kim Dokja. Napilitan itong sumunod sa ayos at itigil ang live broadcast. Pansamantalang lumipat sa commercial break, ngunit nang harapin ang sunod-sunod na tanong ng maliit na duwende. Nagpanggap na lang ulit si Kim Dokja na masakit para makalusot. Na hindi niya pwedeng sabihin na pumasok siya sa mundo ng nobela dahil lang sa detalyadong kaalaman niya sa nilalaman nito. Dati niyang naintindihan na ang maliit na duwende ay pumunta dito para lang makakuha ng atensyon at suporta, kung hindi ito mag-isa na magpapakita sa kanya. Kaya para makalabas dito, kailangan lang ni Kim Dokja na patuloy na manghikayat at mag-alok na pumirma ng eksklusibong kontrata sa channel nito. At tiyakin na matutulungan niya ang maliit na duwende na mag-level up bilang isang level 9 na duwende. Kahit ang hari ng duwende, ang maliit na duwende na dating nagwawalang bahala sa ilalim ng pamumuno ni Kim Dokja, ay biglang napagtanto na wala na siyang anumang konstelasyon na sumusuporta sa kanya ngayon. Nakita niya na ang tingin ng maliit na duwende ay nagsimulang magbago. Hinimok pa rin siya ni Kim Dokja na tingnan ang kita ng suporta. Diyos ko, ilang daan-daang libo ito, inang. At ang ganoong kalaking halaga ay isang malaking tukso para sa isang baguhang duwende. Kaya't nagmadali itong pumirma ng kontrata kay Kim Dokja at hinati ang kita ng pantay. 5-5 sa oras na ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkain. Ang dragon ay muling naglabas ng digestive fluid. Nakita niyang malapit ng matuno ang ibang mga bangkay. Hindi na pinansin ni Kim Dokja ang ibang bagay. Mabilis niyang inutusan ang maliit na duwende na buksan ang bag ng halimaw. Kaya kinuha nito ang isang globo. Nang liwanag mula sa tiyan nito at inihagis sa ere. Sa sandaling bumukas ang control panel, lumitaw ang isang pahina ng pagbili ng iba't ibang armas at kakayahan. Sa pagkakataong ito, patuloy na nag-scroll pababa si Kim Dokja at sa wakas ay nahanap ang kailangan niyang item. Ang tinik ng batong baboy, pagkatapos ay ginamit ang natitirang 30,000 barya mula sa pagpatay. Nasaksihan ko noong huli na si Kim Dokja mismo ang bumili ng halos 1,000 kagamitan. Ito ang detalye na nabasa ko sa orihinal na nobela. Isang beses na aksidenteng nilamon ng isdang dragon ang bida. Dahil sa mga tinik na ito kaya siya nakatakas. Kailangan lang harangan ang lahat ng butas na naglalabas ng digestive fluid. Ang isdang dragon ay sisubog at mamamatay kahit simple ang solusyon. Ngunit nang makita ko ang napakalaking tiyan ng isdang dragon, malinaw na ito ay isang labanan ng tibay. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Ang dragon sa ilalim ng dagat ay naglabas ng desperadong sigaw. At nang ang huling tinik ay hamarang sa natitirang butas ng pagbuga. Ang digestive juice na malapit ng lumamon kay Kim Dokja ay agad na umatras. Habang ang maliit na duwende ay tuwang-tuwa, si Kim Dokja ay pagod na pagod. Ngunit hindi huminto at nagtungo sa isang lugar sa tiyan sa harapan niya. Matapos itusok ang tinik doon, kinuha niya gamit ang kamay ang isang bilog at kumikinang nalila na bola. Ito ba ang core ng dragon? Paano mo nalaman na nandito ito? Ngunit hindi nagpaliwanag si Kim Dokja at ibinigay ang core sa maliit na duwende. Sabihin mo sa kanya na ilagay sa trading market para ipagpalit ang mga item. Ang gusto kong ipagpalit ay ang R ng paniniwala. Kim Dokja, ang galing mo, nakakatakot ka. Huwag mo nang banggitin ang pagpatay sa Sea Dragon. Ang R ng paniniwala ay sobrang bihira. Sa simula ng misyon, halos walang nakakakuha nito. Subukan mo pa ring hanapin, mas mabilis mas mabuti. At isa pa, kapag tinawag kita, kailangan mong lumabas agad. Paminsan-minsan tulungan mo akong buksan ang monster bag, okay? Sa puntong ito, si Kim Dokja, na nakakaalam ng lahat, ay tuluyan ng nasakop ang maliit na engkanto. Kaya binigyan pa siya ng souvenir at pumirma ng kontrata para si Kim Dokja ang pumili ng kahit ano. Hinarap ang huli nitong newbie gift package. Pinili ni Kim Dokja ang isang gas mask. Sa oras na ito, ang labas ng mundo ay nababalutan na ng nakal-alasong gas. Puno ng iba't ibang mutated na halaman, si Kim Dokja ay nakaligtas ng walang bahid ng pinsala, hindi pa man siya nakakahinga. Ang mga constellation at ang pangunahing Diyos ay nagsimulang walang tigil na mag-abot ng mga sanga. Patungo sa kanya, si Kim Dokja ay nagpapasalamat pa rin sa maliit na duwende na hamarang sa lahat, dahil ayaw niyang maging isang pyesa na kinokontrol ng mga constellation, at bago makarating sa Muro Station kung nasaan ang bida, pumunta si Kim Dokja sa convenience store para kumain muna, at hindi niya inaasahang aksidenteng makakita ng isang babaeng malapit ng mamatay.
Ngunit habang sinusubukan niyang gisingin ito, biglang lumitaw sa labas ang isang dambuhalang kuliglig. Ito ang salik para mapanood ng mga konstelasyon sa langit ng direkta. Napilitan ng sangkatauhan na harapin ang mga halimaw, na naghahasik ng lagim sa lahat ng dako, ngunit si Kim Dokja ay karga ang sugatang babae. Hindi makalaban at maaari lamang tumakbo patungo sa pinakamalapit na exit isa. Pumasok siya sa loob ng istasyon ng tren, at mabilis na ibinaba ang rolling door para harangan ang halimaw. At dahil ang subway station ay itinuturing na lokasyon para sa isa pang quest, kaya pansamantalang hindi ito naapektuhan ng nakalalasong gas at ng pagpasok ng ibang halimaw. Matapos muling kumalma ang lahat, naghahanda si Kim Dokja na tingnan ang kalagayan ng babae. Nang makakita siya ng isang grupo ng mga tao na may hindi magandang ekspresyon, biglang lumapit at nakita ang galit na tingin ng babae. Napagtanto rin ni Kim Dokja na ito ang pinaka-boring na bahagi sa orihinal na nobela. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at diretsong ginamit ang mga barya na nasa kanya para simulan ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Handa nang lipulin ang mga basurang ito, ngunit nang makita niyang hindi kayang pigilan ng mga alipores si Kim Dokja, nagpa siya ang pinuno na siya na mismo ang kikilos. Ngunit napakasama ng patron na konstelasyon niya, nakita niyang hindi pa rin sumusunod ang buong grupo at naghahanda na siyang palibutan si Kim Dokja. Sa oras na iyon, ang pinuno na nasa likuran nila ay sa wakas lumabas, at pinangunahan ng isang grupo ng mga residente upang pigilan ang susunod na kaguluhan. Sa kabutihang palad, nagtulungan ng kasamahan niyang babae at ang sundalo. Mula sa kanila, nalaman ni Kim Dokja ang tungkol sa manager. Ang lalaking ito ay isang kongresista, siya ang magpapaniwala sa mga taong may mataas na ranggo na lumabas at manghuli, at pagkatapos ay ipamahagi ang mga yaman sa mga residente na walang kakayahan. Gayunpaman, ayon sa orihinal na balangkas ng nobela, ang lugar na ito ay dapat na nakumpleto ng bida. Habang nagtataka si Kim Dokja, ang batang kasama niya, ay nag-activate din ng kanilang kakayahan na makipag-usap sa iba't ibang uri ng insekto. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkaantala, si Kim Dokja ay nag-iisip pa rin. Bigla siyang nakarinig ng isang anunsyo mula doon, at unti-unting lumabas ang nakatagong panuntunan ng istasyon. Hanggang sa mapuksa ang lahat ng halimaw. Bawat isa ay kailangang magbayad ng 100 coin araw-araw bilang bayad sa pamumuhay. Kaya ang mga residente na nangangailangan ng coin ay lalabas para manghuli. Ngunit wala pang bumabalik hanggang ngayon, pero kahit paano, hindi mananatili si Kim Dokja rito at maghihintay mamatay. Ngunit para makarating sa susunod na istasyon, kailangan munang malutas ang lahat ng halimaw dito. Una, narinig ko na nagtatago ka ng maraming coin, tama ba? Ngunit sa sandaling ito, si Kim Dokja ay naging target ng pag-atake ng lahat. Mayroon daw kasing chismis na marami kang barya, at hinihiling nilang ibigay mo ito para sa lahat. Hindi ba't akin lang ang mga iyon? Tingnan mo ang sinasabi mo. Dito, kailangan nating magkaisa para mabuhay. Ngayon, nakita ni Kim Dokja ang tunay na kalikasan ng tao at napangiti ng mapait, at nagpahayag ng kahandaang magbigay ng 100 barya para mahanap ang nagpakalat ng chismis. Sa isang iglap, nagkagirian ang mga naruroon, hanggang sa lumabas ang isang kongresista na may mabigat na mukha at umamin. Gusto lang niyang makiramay sa mga residente, kaya niya ikinalat ang balitang ito pagkatapos magreklamo. Pinagalit pa niya ang mga residente kay Kim Dokja. Sunod-sunod na lumabas ang mga puna, tila si Kim Dokja ang naging masama dahil hindi raw nagbigay ng pera. Habang gusto pa ng kongresista, nagalitin ng mga tao, isang mainiting ulo na residente ang nagbuhos ng sabaw sa kanya. Agad na sumabog ang kongresista, hindi na niya napanatili ang kanyang peking mukha. Malakas na sinigawan ng mga tao, nakita yun ni Kim Dokja at sa wakas ay napagtanto ang pagkakakilanlan niya. Pagkatapos ay ipinahiwatig niya na tutulungan niyang patayin ang lahat ng halimaw. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang mag-alala ang lahat na hindi sila makakapagbigay ng barya. Nang marinig iyon, labis na hinamak ng kongresista, tila nahulaan na niya ang malagim na pagkatalo ni Kim Dokja. Ngunit hindi pinansin ni Kim Dokja ang pang-iinsulto nito, dahil alam niya ang pinagmulan ng kongresistang ito. Isang taong kusang loob na tinalikuran ng pagiging tao at ipinagbili ang sarili sa sumusuportang konstelasyon. Ang mga tao ay yumuyuko sa mas malakas. Ang mga taong dating walang lakas ng loob na magsalita ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan. At nag-akala na iba na sila kaya't naghahanap sila ng gulo kahit saan. Ang mga taong mababaw ay nagmamadaling magpakita ng galing, ngunit sa mundong ito, sila ang unang mamamatay.
kaya't madalas siyang nagtatago sa likod ng kurtina upang maghasik ng kaguluhan sa iba. Sa ilalim ng pagkukunwaring nangongolekta ng mga barya upang kumuha ng mga scout team para sila ang maghanap. Pagkatapos nilang maghanap, tahimik niyang pinapatay ang mga tao at pagkatapos ay ninanakaw ang mga barya na ibinagsak nila nang sila ay mamatay. At nalaman niya na si Kim Dokja ay nakakuha ng ilang 10,000 barya gamit ang itlog ng langgam. Ito rin ang baraha na isinuko ng manager ng kanyang kumpanya. Ang mga mambabatas sa ngayon ay nag-iilusyon nakikita sila ng malaking halaga. Hindi pa nila alam na sa pagkakataong ito ay bakal ang kanilang hinaharap. Dahil si Kim Dokja, na laging mahiyain, ay naglakas loob na magsalita ng masakit ngayon. Ganap na dahil sa babaeng iniligtas niya sa convenience store. Si Jong Hee-won ay isang malakas na karakter sa orihinal na nobela. Nawalan ng mga kaibigan dahil sa paglaban sa mga mambabatas. At halos mapatay ng palihim ng kanyang kasama. Sa convenience store at ngayon ay nakaligtas si Jong Hee-won. Tanging galit na lang ang natira kaya mabilis na umalis ang grupo. Ngunit dahil lalong dumidilim ang tunnel, sila ay umasa na lang sa tulong ng bata. Nang i-activate ng bata ang kanyang kakayahan, hindi mabilang na alitap-tap ang nagtipon. Agad na nagbigay liwanag sa buong subway tunnel. Habang malapit nang sumiklab ang labanan, 12 ng halimaw ang sumugod. Kahit na nakapatay na sila ng maraming halimaw, sa mismong lugar, ang kasamahan nating babae na unang lumaban ay naging pabaya, at inatake ng isang halimaw mula sa likuran. Pagkatapos ay kinalagkad palayo rito hanggang sa makarating sa altar, magsisimula na ang bagong misyon. Kailangan nilang talunin ang Dark Gatekeeper na ito, para mailigtas ang kanilang mga kasamahan at matagumpay na makalampas sa hadlang. Nang makita ang teritoryo nito, agad na bumukas ang Kim Dokja, alam na niya ang mga pangyayari. Kaya't siya ang nanguna at mabilis na sumugod patungo sa halimaw. Ngunit kahit ginamit niya ang coins para i-maximize ang lakas at bilis, hindi niya inaasahan na hindi lang ito nagdulot ng kahit anong pinsala, kundi sa isang paghaharap lang ay naitapon siya palayo. Ang sundalong sumusunod ay walang pag-aalinlangan, halos natapakan ng daan ang pinasabog ni Kim Dokja. At sumugod sa ilalim ng patuloy na presyon, naramdaman niyang hindi niya kayang talunin ang kalaban. Kaya't direkta niyang inactivate ang tulong mula sa labas. Ayon sa kahilingan ng tagabantay, ia-activate ng dilim ang ilusyon na kulungan. Nang dumating ang hindi mabilang na mga kamay ng demonyo, si Jong Hee-won ang unang tinamaan at saka lang napagtanto. Na bumalik na naman siya sa araw na siya ay malupit na sinaktan. Ang mga kaibigan niya ay namatay, mabuti na lang at nakareact si Kim Dokja sa oras. At nailigtas ang dalawang kasamahan, ngunit ang sundalong pinakamalapit, kanina ay buong lakas na pinipigilan ng halimaw. Pansamantalang hindi napansin at agad na nahulog sa pinakamasakit niyang alaala. Nakita niya ang sundalo na naipit sa alaala at patuloy na nagpupumiglas. Si Kim Dokja ay nagplano agad na tumulong ngunit nang iwagayway niya ang kanyang sandata upang hampasin ang mga kamay ng demonyo. Ito ay nagdulot lamang ng pagkabiyak ng ilang piraso at hindi talaga nasaktan ang kalaban. Nang bumalik ang tagapagbantay sa altar, isang ungol ang muling nagpatawag ng isang kawan ng mga halimaw. Ngunit sa kabutihang palad, kabisado ni Kim Dokja ang lahat ng detalye ng nobela. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na subukang patagilan ng oras. Pagkatapos ay tinawagan niya ang maliit na duwende na nagla-livestream para sa kanya. Pinapabuksan niya sa ito ang bag ng halimaw para bilhin ang White Pure Ganki. Dahil sa setting ng nobela, tanging, sa ganitong paraan lang matatalo ang tagapagbantay. Ngunit ang item na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 coin ng transaksyon. Si Kim Dokja ay kulang pa ng 1,000 para mabilis na makalabas dito. Kailangan na lang niyang pumatay ng mga halimaw para makapag-ipon ng sapat na coin. Habang si Jong Hee-won ay nakikipaglaban dito, sinamantala ni Kim Dokja ang oras. Mabilis na naipon ang kinakailangang bilang ng mga barya para sa transaksyon. Ito ay isang one-time use na consumable item, kahit na kaya nitong tuluyang sirain ang physical defense ng kalaban. Ngunit isang beses lang ito magagamit kapag tumalon si Kim Dokja para isagawa ang finishing blow. Sa wakas, bumagsak na ang halimaw sa istasyong ito. Pagkatapos nitong mamatay, naglaho rin sa dilim ang ibang mga halimaw. Ngunit ang sundalo ay hindi pa rin nagigising sa kulungan. Ang ilusyon, ang lahat sa paligid ay nagsimulang gumuho, nang sila ay bumalik sa subway tunnel. Noong una, nagising lang ang sundalo, pero ngayon, tulad na siya ng nasa orihinal na nobela. Nabibigatan sa mabigat na alaala ng pagdurusa, na humantong sa huli dahil hindi niya malampasan ang pakiramdam.
ng pagkakasala dahil hindi niya nailigtas ang tao, at ngayon, ang gantimpala para sa matagumpay na pagdaan sa antas ay ipinamahagi na. Sa harap ng bawat taong naroroon ay lumitaw ang isang bol ng kayamanan mula sa himpapawid. Puno ng mga sandatang akma sa kani-kanilang estilo ng pakikipaglaban. Lahat ay sabik na sinubukan agad ang mga ito, maliban kay Kim Dokjo, na pinakamahirap sa pagpatay ng mga halimaw, ay nakatanggap ng isang sirang espada. Ang mga kasamahan na hindi nakakaunawa ay hindi alam na ito talaga ang layunin ni Kim Dokjo. Sa paglalakbay na ito, napansin ng bata na may ilang kumikinang na bato na nahulog sa lupa. Nang kinuha niya ito dahil sa pagkausyoso, mabilis itong kinuha ni Kim Dokjo. Dahil sa paglunok lamang ng bagay na ito, agad nalilito ang mga nakakainis na kamay ng demonyo. At hihilahin ka sa isang ilusyon na kulungan, at ang kanyang hindi matatawarang katiyakan ay nagdulot din upang hindi mapigilan ng mga kasamahan ang tanong sa kanilang mga puso na parang nabuhay na siya sa mundong ito. Hindi ba, Kim Dokjo, ano ba talaga ang nangyayari? Hinarap ang mga nagdududa nilang tingin. Kim Dokjo ay napilitang sabihing mayroon siyang kakayahang manghula ng hinaharap, upang maalis ang lahat ng pagdududa ng lahat dahil sa mga nakaraang krisis. Lahat ay dahil sa hula ni Kim Dokjo kaya sila naging ligtas. Ngunit sa pagtatapos pa lamang ng isyong ito, dumating ang mas matitinding tanong. Gusto nilang malaman kung ano ang magiging kalagayan ng mundo sa hinaharap, at tungkol sa huling katapusan ng nobela kung saan iisa lamang ang nakaligtas na bida. Si Kim Dokjo ay hindi talaga kontento kaya nag-imbento siya ng isang mapagpakumbabang kasinungalingan, na nagsasabing maaaring bumalik ang mundo sa dati nitong anyo, ngunit sa ilalim ng pamumuno ng bida. Gayunpaman, ang kakaiba sa kanila ay, kahit na nalutas na ang malaking halimaw, hindi pa rin nawawala ang barrier. Sa sandaling ito, matatag na naglakad si Jong Hee-won pabalik sa bagon upang ibigay ang barya. Pagkatapos nitong tapusin ang taong ito gamit ang isang saksak, sa wakas ay hinarap niya ang huling halimaw. Jong Hee-won, ikaw ay nagpunta upang gawin ang misyon. Dapat sana ay namatay ka na pagkatapos mong matapos, bakit ka nagkakagulo dito? Ngunit habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumatay at magnakaw ng barya, hindi inaasahan na sa oras na ito ay nagbago na si Jong Hee-won. Siya ay mayroon ng pambihirang lakas, ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at kasamahan, hindi niya lubos na nagamit ang kanyang kakayahan. Hanggang sa sandaling ito, ganap nang nagbago ang lahat. Ang konstelasyon ng taga-suporta, ang paghatol ng apoy, ay parang isang demonyo. Sumang-ayon na gamitin ang kasanayang ito, na nag-activate sa sandali ng paghatol. Nakita ni Jong Hee-won na inaatake niya ang kanyang mga kasamahan at patuloy silang natatalo. At sa bawat kalaban na kanyang matatalo, may mahuhulog na tumpok ng mga barya. Hindi na napigilan ng si Kim na kongresista ang kanyang pagiging kalmado. Nagpanggap siya at hayagang inilabas ang tunay na mukha ng halimaw. Ngunit kahit ibinenta na niya ang sarili niya sa konstelasyon, hindi pa rin niya kayang talunin si Jong Hee-won na may dalang puot. Pagkatapos ng maikling labanan, mabilis niyang tinalo ang kongresista. Gayunpaman, habang inihahanda ni Jong Hee-won na tapusin ang kalaban, biglang sumugod ang isang grupo ng mga ordinaryong tao upang pigilan siya. Baka hindi mo maintindihan, hindi namin gustong tapusin ang misyon. Pagkatapos makumpleto ang susunod na misyon ay mas magiging mahirap. Ayaw ko ring harapin ang halimaw sa susunod na antas. Nang mapagtanto ito, biglang naunawaan ni Kim Dokjo ang sinabi ng bida. Bakit naging ganito ang mundong ito? Bakit kailangang pagdudahan ng sangkatauhan ang parusang ito? Ngunit ngayon, ang mapanganib na sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanila na mag-alinlangan. Nang umalingaw-ngaw ang boses ng anunsyo mula sa itaas, ang mga hindi makapagbayad ng 100 barya ng transaksyon sa loob ng 3 minuto, ay malilimita ng mga patakaran dito. At sa sandaling iyon, sinamantala ng kongresista ang pagkakataon, at nagmadaling tumakbo patungo sa isa pang lagusan. Nagmadaling hinabol siya ni Kim Dokjo at ng iba pa, ngunit sa daan, nakakita sila ng hindi mabilang na mga bangkay ng tao. Dahil dito, nadagdagan ang tensyon ng 4 na hindi makahabol sa kongresista. 1 minuto na lang ang natitira, gaano man sila magtulungan. Ngunit sa sandaling malapit na nilang mahuli siya, bigla silang napigilan ng isang hindi nakikitang pader. Kahit alam nila ang lahat ng mangyayari, ngunit hindi pa rin nakuha ni Kim Dokjo ang pagkakataong ito. Harapin ang kongresista. Bago pa man niya mapagpatuloy ang pang-iinsulto sa inyo. Nang malapit nang matapos ang countdown, biglang may putok ng baril na tumama sa kongresistang naghahandang umalis.
Nahanap mo na ba ang lahat ng halimaw? Kinansela ang limitasyon sa pang-araw-araw na bayarin. Nang mawala ang barrier sa harap nila, biglang lumitaw ang isang babaeng may dalang sniper rifle. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa lahat. At bilang siya ang matagumpay na nakapatay sa halimaw, natural lang na kinuha ng babae ang lahat ng barya na nakakalat sa lupa. Habang nag-aalala ang iba na baka muli siyang umatake, napagtanto na ng kabilang panig mula nang hindi sila makadaan sa barrier na nasa harapan nila, na sila ay isang grupo ng mga mahihirap. Sa puntong ito, nagbigay ng kagyat na paalala ang sistema na malapit nang magsimula ang misyon sa istasyong ito. Nang sinabi ni Lee Ji-hai sa kanila na may mabuting kalooban, na para bang nanonood lang ng palabas. Ang misyon na ito ay hindi matatapos sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa. Sa tuwing magsisimula ang misyon, maraming halimaw ang lalabas. At ang mga gustong mabuhay ay kailangang manatili sa berdeng ligtas na lugar. At ito rin ang punto ng yugtong ito. Ang kasalukuyang bilang ng mga nakaligtas ay 104, ngunit 52 lamang ang mga pwesto sa berdeng lugar ngayon. Nangangahulugan iyon na kailangan nilang magpatayan para mabuhay. Kung hindi, ang mga matitira ay haharap sa walang tigil na pag-atake ng mga halimaw at sa kaguluhang ito, sa gitna ng dami ng tao, may nagbebenta ng ligtas na lugar. Ang matandang nagbabantay sa pintuan ay hindi natatakot sa paligid, kundi interesado pa ring mag-entertain ng mga lalaking dumadaan. Sa halagang 750 kasing lang, makakabili na siya ng ligtas na lugar na minarkahan niya. Nang makita ng matanda ang lalaking naglabas ng daan-daang milyong cash, gustong ipagpalit ito para sa isang lugar na makakapagligtas sa kanyang buhay. Hindi na naman napigilan ng matanda na pagtawanan siya ng todo. Kahit na ang katotohanan ay nahalo na sa nobela, mayroon pa ring ilang tao na may ilusyon na maaari itong bumalik sa dati. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na tunog ng may sumasalakay na pumasok. Ngunit ang matandang namamahala sa lugar na ito ay hindi man lang nag-alala. Tumingala siya sa kisame at biglang may lumitaw na mabigat na machine gun ng napakabilis. Ang mga taong pumasok ng walang pahintulot ay agad na pinatamaan ng bala habang kinukot siya ng matanda ang mga taong ito. Dumating na rin dito si Kim Dok-ja na wala ng pera at ang iba pa. Ngunit wala ng bakanteng espasyo sa eksena, lahat ay umiiwas sa pag-atake ng mga halimaw. Nag-aagawan sa iilang berdeng espasyo sa paligid. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, muling lumabas si Lee Ji-hai at hayagang sinabing siya ang estudyante ng bida. Sinabi niya noon na si Kim Dok-ja ay isang propeta. Siguradong makakahanap tayo ng karagdagang green zone. Sinabi ng master na kailangan kong iparating na tinanggap niya ang alok noon. Sabihin mo sa kanya na huwag pansinin ng iba, kailangan niyang mabuhay ngayong gabi. Ang linyang ito ay nagpaalala rin kay Kim Dok-ja ng kanyang high school days. Nang siya ay inapi ng mga nakatatandang estudyante, naharap sa pagpipili ang isa lang ang male iligtas. Si Kim Dok-ja ay nagplano sanang makipag-isa sa mga kaibigan para lumaban. Ngunit sa huli ay malupit na ipinagkanulo. Ngayon, nakikita ang lahat sa harap niya na nag-aaway hanggang sa magdugo ang ulo. Walang tigil na pagtatalo, talagang ayaw na ni Kim Dok-ja na dumaan pa sa isang pagpipilian. Naganoon kakupat dahil kaya bago pa man lumabas ang halimaw, tahimik siyang pumunta sa berdeng lugar para mag-resupply, hindi niya inaasahan na babalik ang mga kasamahan niya. Nag-aalala para kay Kim Dok-ja na nakatayo lang at tulala. Hanggang sa biglang lumitaw ang duwende na namamahala sa yugtong ito. Ang pagiging makasarili ni Kim Dok-ja ay agad ding nabunyag. Sa pagkakataong ito, nakita ng duwende na walang ipinakita ang lahat na pagkadismaya at kabaliwan. Gaya ng inaasahan niya kaya para mapainit ang kanyang broadcast room. Agad niyang pansamantalang inayos ang hirap ng hamon, hindi lang binura ang isang bahagi ng ligtas na lugar, kundi nagdagdag din ng ilang lugar sa ibang mga lugar. Sa oras na ito nagsimulang dumating ang mga halimaw ng walang tigil. Ang apat na kasama ay ayaw gamitin ang kamatayan ng iba para ipagpalit sa kanilang sariling daan patungo sa buhay, kaya't isinuko nila ang pag-aagawan para sa posisyon sa ligtas na lugar. Nagpasya silang makipaglaban hanggang kamatayan sa mga halimaw. Habang nakikita ang eksena sa harap niya, nag-alinlangan si Kim Dok-ja ng maraming beses. Sa huli ay isinuko niya ang pamumuhay at piniling lumaban kasama nila ng magkakasama. Binago ang kalalabasan ng kwento pagkatapos, si Kim Dok-ja, na nagbasa ng orihinal na nobela ay mabilis na nagpaalala sa kanila kung saan ang pinakamapanganib ay malamang na mabuo ang isang bagong ligtas na lugar. Agad silang naghati sa dalawang grupo at sumugod patungo sa labasan ng mga halimaw.
Gayunpaman, kahit hindi nagkamali ang hula ni Kim Dokja, ngunit nang ang tatlo ay maswerte na nakatayo sa ligtas na lugar. Biglang napansin ni Kim Dokja na ang bida ay matagal nang nag-aabang dito, at matatag na sinasakop ang isang ligtas na lugar. Hindi ba't sinabi mong gusto mong talunin ang Fire Dragon kasama ako? Ito ang kondisyon ko, isuko mo ang batang iyon at pumasok ka dito. Gayunpaman, hindi talaga nais ni Kim Dokja na isakripisyo ang buhay ng isang bata para sa sarili niyang daan patungo sa kaligtasan habang tumatakas. Kinuha niya ang misteryosong bato na ibinagsak ng tagapagbantay sa nakaraang round at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na segundo, dumating ang pamilyar na pagkahilo. Ginamit ni Kim Dokja ang pagkakakulong sa ilusyon na bilangguan bilang kapalit. Pansamantalang umiwas sa pagtugis ng halimaw. Ngunit nagsimulang mabuhay muli sa bawat pagkakataon. Ang masakit na alaala ng pag-aaral noong nakaraan. Upang mabuhay, hindi niya maiwasang isakripisyo ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago ang pagsusulit sa kolehiyo, inanunsyo ng guro sa buong klase ang balita na ang kaibigan niya ay nagpakamatay. Hindi niya matanggap ang resulta na ito. Tulad ng hindi niya pa rin makalimutan ang nobela, nakasama niyang nalampasan ang pinakamadilim na panahon. Ang huling wakas ay ang bida ang nag-alay ng buhay. Lahat ng kasamahan niya ay nakaligtas ng mag-isa sa pagkakataong ito. Ang mga pagsisisi sa nakaraan at ang wakas ng nobela ay naghalo. Labis na nasaktan si Kim Dokja. Biglang ginamit ng bida ang kasanayang dream dialogue at sinabi kay Kim Dokja, sa katangian ng tao, hindi sila kailanman magtutulungan, marahil dahil namatay na sila ng maraming beses at muling nabuhay, na nagdulot upang ang bida ay mag-isang nagpupumilit sa kawalan ng pag-asa. Lubos na paralisado, tila anuman ang gawin mo ay hindi mababago ang tiyak na kapalaran ng iyong mga kasamahan at ng iyong sarili. Kaya't pinatay mo na ang lahat ng pag-asa sa simula pa lang. Pinili mong lumaban ng mag-isa, kaya ano ang susunod na gagawin? Bakit mo naisip na kailangan mong gumawa ng isang bagay? Wala ka namang pinagsasabihan. Ang pangungusap na ito ay agad na pamunit sa lahat ng kaguluhan sa loob ng bilangguan. Mga ilusyon, at nang sa wakas ay nagising si Kim Dokja mula sa bangungot. Ang tanawin sa harap niya ay nagpatulala sa kanya sa panahong siya ay natrap sa ilusyon. Mas gugustuhin pa ng mga kasamahan na iwanan ang ligtas na lugar na hawak na nila, kaysa hindi sila makasama sa pakikipaglaban sa dumarating na mga halimaw. Ngunit dahil dito, malubha ang sugat ng sundalo. Pansamantalang nawalan ng kakayahang lumaban, ngunit dahil sa mga pagsisikap ng mga kasamahan para sa kanya, ang dating nawalan ng pag-asa. Pagkatapos makita ang mga pagsisikap ng mga kasamahan para sa kanya, agad na nag-alab ang kanyang kagustuhang lumaban at pagkatapos nito, haharapin nila ang huling araw sa Muro Station. Doon lilito ang isang halimaw na tinatawag na Fire Dragon, kung saan mamamatay din ang bida ng nobela dahil dito, upang pigilan ang pagkamatay ng bida at ang pagkawasak ng mundo. Naniniwala si Kim Dokja na kailangang may mamatay kapalit niya. Sa pagkakataong ito, kusang nag-alok si Sang-an na gantihan ng buhay na iniligtas ni Kim Dokja. Ngunit tinanggihan siya, kaya nagpa siya si Kim Dokja na siya na lang ang gagawa nito. Kaya iba na lang ang ipinagawa niya kay Sang-ha, ngunit pagkatapos makita ang lakas ng bida, nag-alala silang lahat, kahit ang isang kasing lakas niya, ay hindi mananalo laban sa Fire Dragon. Paano sila kikilos? Dahil hindi sila nag-iisa sa pakikipaglaban ayon sa hinihingi ng misyon. Ang pagkakaroon pa ng nakaligtas sa labas ng safe zone ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mga konstelasyon, na gustong makakita ng magandang drama para maparusahan ang mga tusong tao. Nagpa siya silang dagdagan ng hirap ng misyon. Sa pagkakataong ito 57 na tao ang nakaligtas ngunit isa lamang ang safe zone na pwedeng pag-agawan. Ang mga natakot ay agad na sumigaw ngunit ang duwende na nagkokontrol sa laro ay naging masigla. Nagsimula itong maghati ng mga pwesto ayon sa batas ng mundo ng tao. Ibinigay nito ang tanging ligtas na lugar sa pinakamayaman. Nang tumunog ang notification sound ng sistema, ang taong lumabas ay ang matandang lalaki kanina sa isang iglap. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito alam na rin ng lahat na mayroon siyang napakalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Walang sino man ang makakalaban niya at sa sandaling iyon nakita ni Kim Dokja ang isang kakilala. Kaya nagmadali siyang habulin ito at hinilingan si Lee Ji-hai na tulungan siya. Isang putok lang ay malulutas na ang lahat ng problema. Ngunit pagkatapos ng nangyari kagabi, para sa mga taong mayroon lamang damdamin, walang saysay ang pagiging matapang ni Kim Dokja na pilit na tinatanggihan ang asol na payong sa paanan niya.
Talagang ayaw niyang makipagkaibigan, lumayo ka. May nakita ka bang nakakuha ng asul na payong? Sa mundong ito, tanging ang malalakas lang ang makakaligtas. Nang makita niyang aalis na ang kabilang panig sa gitna ng kagipitan, si Kim Duk-jo na lang ang nakapagbunyag ng katotohanan na pinatay niya ang kaibigan niya. Sa unang misyon, si Lee Ji-hae ay nakulong sa silid-aralan. Nalaman niya ang mga patakaran ng laro. Agad niyang pinatay ang matalik niyang kaibigan at naging unang nakatapos ng laro. At ng oras na iyon, ang matalik niyang kaibigan na hindi man lang nagtangkang lumaban ay naging multo sa puso ni Lee Ji-hae. Napatuloy na gumugulo sa isip ko. Wala na akong ibang magawa, kundi panoorin si Lee Ji-hae na umiiyak at umalis. Si Kim Duk-jo ay napagtanto ring nabasag na niya ang depensa sa puso nito. Kaya naman, diretsong tinawagan niya ang maliit na engkanto na nag-e-ere para sa kanya. Ang channel nila ay sobrang sikat na ngayon, at ang mga konstelasyon ay nakakahanap din ng napaka-interesanteng kwento. Patuloy silang nanonood at sumusuporta. Alam na alam niya ito. Alam na alam niya ito. Agad na nag-alok si Kim Duk-jo na bayaran ng buong bayad sa paghahati. At bago pa man makapaghanda si Lee Ji-hae na paputukan, sumugod siya sa linya ng paningin nito at inutusan pa ang pinakamayamang matandang lalaki na maging tauhan niya. Habang iniisip ng lahat na nabaliw na siya sa susunod na segundo. Sa account ni Kim Duk-jo ay nabayaran na ang 110,000 barya. Kinuha niya ang sandata at malakas na ibinato sa asul na lugar sa harapan. Gusto siyang pigilan ng lahat ngunit natatakot sila sa pambihirang lakas niya kanina. Hanggang sa nagbigay ng utos si Kim Duk-jo, natanggap ni Lee Ji-hae ang mensahe. Naiintindihan ko na ang buong kwento, kaya nagdesisyon akong bumaril. At sirain ang tanging ligtas na lugar dahil ayon kay Kim Duk-jo. Tanging sa ganitong paraan lang magkakaisa ang lahat ng tao, laban sa panlabas na kaaway. Nang ilipat ni Kim Duk-jo ang 100,000 barya sa matanda, pinabayaran niya itong protektahan ang lahat ng naroroon na residente, nang walang maiiwan, at mayroong tagapagtanggol na nagbabantay. Sa oras na iyon, ang mga residente ay tila nagkaroon ng ligtas na silid. Ang mga kayang lumaban ay lumabas upang harapin ang mga halimaw. Sa kabaligtaran, siya ay protektado sa lugar ng matanda. Kapag inactivate niya ang Emergency Support Defense Mode, isang battle tank ang lumitaw mula sa lupa. Kahit gaano karaming halimaw ang lumabas mula sa pinto, ay hindi sila mabubuhay ng higit sa 3 hakbang. At habang nagaganap ang matinding labanan, unti-unting lumitaw ang bida, ang halimaw ng yugtong ito. Ang Fire Dragon ay nagpakita rin at nagbuga ng mainit na apoy sa karamihan. Sa kabila ng krisis na ito, hindi pa rin tinalikuran ni Kim Duk-jo ang pakikipagtulungan sa bida. Ngunit ang kanyang pabaya at walang ingat na ugali ay nagdulot, para hindi lubos na pagkatiwalaan ng bida ang kakayahan ni Kim Duk-jo. Kaya nagpasya siyang harapin ito ng mag-isa. Ngunit bago pa man niya ito malutas, napansin na ito ng mga konstelasyong nagmamasid sa mga tao. Mayroong isang lugar na may tao na may hindi pangkaraniwang antas ng kakayahan. Sa pahintulot ng lahat ng konstelasyon, tataasan ang kahirapan ng misyon. Ngunit ito ay lubos na naiiba sa orihinal na takbo ng kwento. Ang kwentong pamilyar kay Kim Duk-jo sa nobela ay hindi rin nila mapipigilan. Tanging pagpikit na lang ang magagawa nila habang pinapanood ang pagbabagong nagaganap sa paligid. At hinarap ang nagbagong Fire Dragon, ang bida ay naghandang sumibat upang patayin ito. Ngunit hindi inaasahang ang kanyang sandata ay hindi lang hindi nakasugat sa kalaban, kundi nasunggaban pa ng Fire Dragon at tinusok siya. Nang makita ang malubhang sugat ng bida, agad na tinawag ni Kim Duk-jo ang kanyang babaeng kasamahan upang tulungan itong hilahin palabas. Pagkatapos, lumunok siya ng isang ice attribute pill. Nang hindi na lumingon pa ay sumugod siya upang tumulong, at ang resulta ay malinaw na. Wala na siyang lakas para lumaban at malapit na siyang lamunin ng apoy. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang may lumipad na dambuhalang mantis mula sa malayo. Nagsimula itong umatake sa Fire Dragon ng walang tigil, at habang sila ay naglalaban ng matindi, si Kim Duk-jo, na nakaligtas, ay napagtanto na iyon ay ang batang lalaki. Napuwersahang nagpataas ng kanyang kakayahan upang ipatawag ang mantis para tumulong. At sa tuwing nasasaktan ito, naaapektuhan din ang batang lalaki na nagkokontrol nito mula sa likuran. Ngunit kahit nagdurugo ang kanyang ilong at nagsusuka ng dugo, hindi sumuko ang batang lalaki sa kanyang determinasyong tulungan ang kanyang mga kasamahan, na nagpahanga sa sundalong nakasaksi sa lahat ng nangyayari sa tabi niya. Sa wakas ay nag-evolve ng isang ganap na bagong kakayahan. Sinamantala ito ni Kim Duk-jo para simulan ang kanyang plano. Una,
Hayaan si Jong Hee-won na umatake sa likod ng Fire Dragon. Pagkatapos, atali ng sapot ng gagamba ng kasamahan ang mga binti nito. Hintayin si Lee Ji-hai na magpaputok ng isang tama na tumatagos sa dibdib ng Fire Dragon. Kapag lumabas ang core sa loob ng bilog na shell, ibubuhos ni Kim Dok-ja ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang core nito. Sa oras na iyon, sisubog at mamamatay ang Fire Dragon. Ngunit madaling sabihin, mahirap gawin, isang hakbang lang ang pagkaantala. Mabilis na gumaling ang sugat ng dragon ng apoy. Habang kayo ay nag-aalala, ang bida sa kabilang banda ay nakawala na sa pagkakagapos ng halimaw. At muling nakipaglaban ng buong tapang sa dragon ng apoy. Kahit na napakalakas ng kanyang kakayahan at napapaatras niya ang dragon ng apoy. Ngunit hindi niya inaasahan na mababa ang pagtingin niya sa pagiging mapanlinlang nito. At sa sandaling muli niyang sinira, ang balat ng dragon ng apoy, ang dragon ng apoy ay nagalit at binaliwala ang sakit para sunggaban siya. Malinaw na ang magiging wakas ay katulad ng sa orihinal na nobela. Ang bida ay susunugin ng buhay ng Fire Dragon ngunit kapag inactivate niya ang resurrection skill. Ang mundo ay guguho rin sa loob ng ilang minuto nang makita niyang nagsisimulang maglaho ang katawan ng kanyang mga kasamahan. Si Kim Dok-ja ay puno ng pagkadismaya. Ayaw niyang sumuko ng ganito, gusto pa rin niyang isulat muli ang malungkot na katapusan na ito. At sa sandaling iyon, tumunog ang abiso ng sistema. Mayroong nag-aalok ng paniniwala kapalit ng Dragon Core. Ngunit nang tingnan niya ang pangalan ng nag-aalok na nakasulat doon, biglang nagkakonekta ang mga nakaraang alaala. Ito pala ang asterisk pen name asterisk ng novelista. Gusto rin niyang si Kim Dok-ja mismo ang magsulat muli ng wakas. Kaya bago tuluyang mawasak ang mundo, walang pag-aalinlangan na humakbang si Kim Dok-ja. At ang mga kasamahan niya ay sumunod din nang makita nila siya. Sa kabutihang palad, sa tulong nila ay natapos din ni Kim Dok-ja ang misyon. Kaya naman, kasabay nito ay naglaho rin ang teritoryong binuksan ng Asterisk Fire Dragon. Ang mga taong nag-akalang tapos na ang lahat ay nagdiriwang. Kahit si Kim Dok-ja ay hindi napigil ang yakapin ng mahigpit ang kanyang mga kasamahan. Ngunit sa susunod na sandali, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng notifikasyon ng sistema. Nagsimula na ang bagong kabanata kahit nagbago na ang wakas ng kwento. Ngunit hindi pa rin tapos ang malupit na laro.